Kasi may sinasabi ngayon si Daniel Rason na kampun daw tayo ni Satanas. Ay, naku, grabe. Ay, ano ba yan? Kung ano-ano. Alam mo, nung may pinost ka, di ba? Pinapakinggan ko nga kanina yung recording. Tapos, may pinost ka, ang sabi, parang pinapanood daw natin siya. Di ko nga siya matagalan. Alam mo, laking takot niyan. Dati naman kasi parang siguro, ikaw mas marami kang alam sa mga kalokohang ginawa nila. Pero, ang nasa atin kasi, tumitingin tayo sa aral. O wag Kasi daw yun naman, tumingin sa yun ang tao. pang-gaslight nila eh. Huwag sa Oo. tao. Kumbaga, ang sabi pa nila, kung may saging yan, binili mo yung buong saging pero tinapon mo yung balat. Ipagparatang nyo kaming balat. Yung pa yung sinasabi ni Bes, di ba? Na Mm, ang kainin nyo lang yung laman ng saging, sabi pa niya. Pero true. kailangan mong bilhin yung buong saging. Kasi nga, Mm. hindi mo naman pwedeng hubadin yung saging lang. Kailangan yung balat. Parang ganon, di ba? Tayo naman, sinasabi natin na tao lang sila, nagkakasala sila, hindi naman ganon. Pero malaman-laman mo na yung kasalanan nila, eh parang ginawa nilang bubble gum, ano. Naansama sa dibdib. Kami nga TS, ang daming lumakad ng tuwid, naniwala sa Mm. kanila. Tapos sila, yung yumaman, ganon. Sa Mm. totoo lang, may mga tao talaga na hirap na hirap sila ngayon. Tapos ngayon, makikita mo pa, pinapost, yung kung sino nagpo-post nun, ang dami mga ano na naman, may concert, may ganto ganyan, may yung meron pa sila yung sa yung sa Wish, yung may parang drama-drama ba yun? Ano bang tawag doon? Ang mahal-mahal ng ticket noon. Kaya galit na galit sila kasi napakalaki ng ng nabawas sa collection nila. Paano ba naman hindi mababawasan yung mga kapatid nagtataka na. Kaya nga itong si Brad Romel, napanood mo ba yung video namin ni Brad Romel Yap Oo, Malapira? oo. Kaninang Wala po kasi kaming mapagtanungan eh. Ang available oo. lang, ikaw Brad Badong. Kaya nagtanong ako sa iyo. Siya yung gumawa ng unang website ng MCGI ng ang dating daan, yung mcgi.org. Ngayon meron Ah, sinabi yon. Biruin mo brother, pinabigay sa amin ng buo yung mga sahod namin, yung mga kapatid dyan sa Middle East. Aside from that, pinag-loan pa kami. Noong nagkagipitan, nakulong, hindi makabayad yung mga kapatid na nag-loan nakulong. Ang sabi ba naman ni Resty Reyes sa amin umuwi na lang. Napakahirap maghanap ng mag-apply sa abroad mga kapatid. Tapos sisirain ninyo yung kinabukasan ng pamilya ng mga kapatid. Tapos ngayon, magagalit sila, sasabihan ninyong kampo ni Satanas, wala ba silang karapatang magalit? Ay ano ka, ang gagawin pa ng mga yan, mga hinayupak na yan, pagdating sa Pilipinas, ipanghihingi ng tulong kasi nakulong. Totoo O, yan. imbis na tulong nila, na sila yung gagastos dahil sila naman ang pinagkagastusan, ipanghihingi pa nila, gagawin pa nilang isang pain para sa mga kapatid na walang alam kung anong nangyari para ilabas sila sa kulungan. Para Yun, makapangolekta uli ng pera. Ganyan yung correct. nangyayari. Mas buti na lang nga lang, hindi ako ganun kadelulu. I mean, I have to live, ano, frugally. Tapos Mhm. kailangan ko rin balansehin. Kasi syempre ako lang nag-work. Mhm. Ganon. Parang hindi ko siya pwedeng itodo-todo ng bigay-bigay, ganyan. Kaya buti na lang hindi ako ganon. Ay na-balance ko pa rin kahit papano. Kung otherwise, di isa na ako ngayon sa palaboy. Oo, isa ka na sa mga kapatid na walang naipundar. Oo, ang daming mga kapatid na sobrang yaman na dapat ngayon na hindi naman mayaman dahil gusto nilang, alam mo yun, i-flaunt sa social media. Mayaman kasi meron na silang napundar, wala silang utang, at their age, kailangan retirement period na sila. Kasi ang retirement ngayon hindi naman 60 eh. Kasi 60 namamatay na eh. Dapat mga Yes. 40 pa lang, nagre-retire ka na. Kasi ang iksi na lang ng buhay ngayon dahil sa kinakain din ng tao, sa stress ng paligid, ng trabaho, ng buhay. Mm. Swerte ka pag umabot ka ng 70. Pero kaya nga, at this age, imagine, di ba, ako, ilang taon ako na, in 2002 ako naanib. Kung may mas matanda pa sa atin, hindi ba? Kumusta naman kaya sila ngayon? Tapos nandun pa sila. Ngayon, hindi Mhm. na sila makaalis kasi naging ano na sila, dependent. Yes. Tapos, meron pa silang, alam mo ba yung Beauty and the Beast, ganon? Yung Oo. Stockholm Syndrome.
yung kung sino yung umaalipin sa kanila, mahal na nila. Ganun. Yes. Meron na silang ganung pag-uugali na kahit inaalipin na sila, mahal sila nun. Mahal nila yun. Kasi Nagkaroon ako ng ganyang syndrome. Stockholm Syndrome ang tawag doon. Yes, nagkaroon ako ng ganyang syndrome kaya sinasabihan ako nung kapatid ni Brad Josel si Mary Ann Malyari, yung bautisadora. Bakit sinisiksik mo yung sarili mo? Pwede ka namang maging dapat sa Diyos kahit wala ka sa puder ng mga rason. Lagi akong pinagsasabihan nun. Alam mo yan, si Mary Ann Malyari. Ngayon, maniniwala ba kayo na nagsisinungaling ako? Alam nyo yan, ikaw mismo. 'Di ba kinalabit ka ni Dan Rason kaya nandidiri ka sa tatay ni Daniel Rason? Pero mo nakipagkamay. Nung nakipagkamay, ginanyan yung kasi pagka ginanyan mo yung palad ng babae, nakipagkamay ka, yun? Mali siya yun. Hello, Sis Ruby, kumusta ka na? Balita. Blooming Talagang makanyan. Jo, ka mga Kapampangan, Jo. Bakit? Ay, worldwide ka na pala, no? Diyan ka mawatan. Ka tayong team dyan. Ako nga pala. Sorry naman. Kumusta sa mga kapatid? Ayan. Hindi kita nakakabutan lagi. Grabe. As in, ang schedule mo, anong schedule mo? Madaling araw. Buti na lang nagkape ako. Anong oras na ba dyan? Mag-aalauna. Mag-1. Tapos, nanonood kasi ako ng actually nakikinig lang ako, nagpapaantok. Tapos, alauna na pala. Ngayon, nagtutupi ako ng damit kasi di pa rin ako nagtupi. Yan ba yung sasabihin ninyong kampo ni Satanas? Kasi may sinasabi ngayon si Daniel Rason na kampon daw tayo ni Satanas. Baliw yun, no? Apakalina ako, ne? Si Raul, alam mo, malaking tama niya, no? Kasinggot ng katol yun, no? Ba't ganun yun, no? Ganyan kasi ang nangyayari pagka marami kang itinatagong baho. Oo, siguro naamoy niya yung sarili niya, kaya gano'n, Ay, naku, grabe. Ay, ano ba yan? Kung ano-ano. Alam mo, nung may pinost ka, di ba? Pinapakinggan ko nga kanina yung recording. Tapos, may pinost ka, ang sabi, parang pinapanood daw natin siya. Oo. Di ko nga siya matagalan, no? Kasi bakit daw ang nakasulat sa Biblia, anak ko, magtigil ka sa pakikinig sa aral na nagliligaw lamang. Bakit daw, pinapantayan daw natin siya, sabi ko nga, for your information, Daniel Rason, meron akong link, hindi ko nga binubuksan. Kasi nga, hindi ko matagalan yung kabubuhan mo, bukod sa kabubuhan mo, hindi ko matagalan yung paulit-ulit na recap. Agree, parehas lang tayo. Yung mga, natin, mga teacher, mga professors natin, sa eskwelahan, nagre-recap sila pero hindi ganyang kahaba. Hindi ganyan kahaba, no? Sobrang bobo ng mga estudyante. 2 recap, 3 recap, 4 na recap. 3 sitas, 5 sitas. Brad Rodel, anong natutunan mo? Ganon agad. Tapos ang natutunan nila, personal experience. Ano ba yun? Kaya nga. Tapos kung ano nang pinagsasabi. Actually, napakarami yung pinagsasabi kanina. Meron akong pinarinig kanina. Bakit daw siya lang ang pinupuna natin? Bakit daw yung ibang religion hindi natin pinupuna? Yung mga maling itinuturo nila. Pwede rin naman kung gusto niya. Sabi ko nga, unang-una, yung mga pinanggalingan namin religion nung umalis kami, hindi naman kami pinasama. Hindi kami kinarakter assassinate. Wala. Sabi nga nung hindi tayo tinawag na janitor fish, hindi tayo tinawag na demonyo, hindi tayo tinawag na ibubulid na tayo sa dagat-dagatang apoy. Ano pa ba? Lahat na lang ng kasama na sa atin na. Sinakop na natin. Skuday. Kaya nga. Lahat ng sabi ko nga, lahat na lang ibinintang ninyo sa amin. Baka pati yung pagkamatay ni Jose Rizal, ibintang ninyo sa amin. Totoo, baka nga mamaya, pati yung sa gera sa Iran, sa atin din binintang. Skuday. Si Raul talaga to si Daniel Rason na ito
Hindi iniisip yung ano, yung pinagsasabi. Biro mo, paano ka naturingang ano, Hindi, media wala na siyang practitioner? pinapangaral talaga. Wala na talaga siyang pinapangaral na ano, na bago, na hindi sama ng loob. Alam mo, nagtatanim siya ng sama ng loob sa mga nakikinig sa kanya. Correct. Imbis na yung pag-ibig superficial lang, yung pambibig lang yon. Ang tinatanim niya sa mga nakikinig sa kanya, yung mga nararamdaman niyang sama ng loob. Tapos Mm, kinikimkim niya, tapos ginagawa niyang iba. Alam mo, ginagaslight niya yung sarili niya, pati yung mga nakikinig sa kanya. correct. Exactly. He is gaslighting the congregation. Ginagamit niya yung salita ng Diyos. Mga kapatid, maging ano, matalino po kayo. Ililigaw po kayo ng ano ng impaktong danyerason na yan. Oo, kumbaga, parang ano siya, malaki yung, alam mo, malaking takot niya, no? Sa totoo lang. Correct. Alam niya kasi, kaya nga yung panakot niya na ano na ididemanda daw ako. Ididemanda daw yung mga nagsasalita sa social media. Sabi ko, itong si Daniel Rason na ito, hindi rin iniisip yung ano yung pinagsasabi. Bakit? Kausap ko mga lawyer, hindi niya maaring gawin yan. Sabi nga yan, takot lang niya. Kasi pagka, the moment na nagdemanda siya, kailangan niyang patunayan na mali yung mga paratang sa kanya. Mauungkat lahat. Biruin mo, sasakay ang GMA7, sasakyan ng Channel 2, ng ABS-CBN, sasakyan ng iba-ibang station. Takot na Mm-mm. takot pa naman siya. Oo, totoo naman. Wala rin siyang bayag eh. Ano Sabi topic ni niyo ano, kanina? sabi ni Gusto ko yung mga topic niyo noong una eh. Yung mga pinapakinggan ko kayo ni na Brad, ni na Brad Ace, Brad Ace, oo. sabi ni Yung Van isang, Halen, taga ano to taga Hanoi. Sis Ruby, kailan ka umalis ng Vietnam? 2017 po. Wala na yata wala pa yata sila sa Vietnam nung ano nung nandun tayo. Kasi ilan pa lang yung kapatid sa Hanoi nung nandun tayo sa Ho Chi Minh sa Saigon. Yung pamilya pa lang ata yung nandun dun, sina ano. Morales. Oo, oo. Sa Ewan ko kung, Hanoi ba 'yon o Danang o Dalat? parang basta malayo, sasakay ng tren. In fairness, kaya tayo nagsasalita si Ruby at saka yung ibang mga kapatid. Kasi naawa tayo sa mga kapatid. In fairness, mababait yung mga kapatid. Oo. Mga Paano kawawa. ba naman hindi mababait yung mga kapatid? Pinagsisinungalingan na lang sila, niloloko na lang sila. Opo pa rin sila ng opo. Mga kapatid, Oo. gumising po kayo mga kapatid. Di bali sana kung may nakukuha silang sustansya dun, no? I mean, dada naman kasi parang siguro, ikaw mas marami kang alam sa mga kalokohang ginawa nila. Pero, ang nasa atin kasi, tumitingin tayo sa aral. O wag Kasi daw naman, tumingin sa yun tao. ang pang-gaslight nila huwag sa Oo. tao. Kumbaga, ang sabi pa nila, kung may saging yan, binili mo yung buong saging, pero tinapon mo yung balat. Pagparatang nyo kaming balat, yun pa yung sinasabi ni Bes, di ba? Na Mm, ang kainin nyo lang yung laman ng saging, sabi pa niya. Pero true. kailangan mong bilhin yung buong saging. Kasi nga, Mm, hindi mo naman pwedeng hubadin yung saging lang. Kailangan yung balat, parang ganon, di ba? So correct. tayo naman, sinasabi natin na tao lang sila, nagkakasala sila, hindi naman ganun. Pero malaman-laman mo na yung kasalanan nila, parang ginawa nilang bubble gum, ano? Naansama sa dibdib. Mm, Kaming natiis, ang daming lumakad ng tuwid, naniwala sa mm, kanila. Tapos sila, yung yumaman, ganun. Sa mm. totoo lang, may mga tao talaga na hirap na hirap sila ngayon. Tapos ngayon, makikita mo pa, pinapost, ewan ko sino nagpo-post nun, ang dami mga ano na naman, may concert, may ganto ganyan, may yung meron pa sila yung yung sa Wish, yung may parang drama-drama ba yun? Ano bang tawag doon? Narinig Ano, ko lang. Oh, may play-play na ganyan. Ang mahal-mahal ng ticket noon. meron nga kapatid na mayaman Dati daw, kung bumili ng ticket na tagto 20,000, ilang ticket yung binibili. Ngayon, nagbibigay na lang siya ng 1,000, 2,000. O, di Kaya ba, galit na huminahit. galit sila. Kaya galit na galit sila kasi napakalaki ng ng nabawas sa collection nila. Paano ba naman hindi mababawasan yung mga kapatid nagtataka na. Kaya nga itong si Brad Romel, napanood mo ba yung video namin ni Brad Romel Yap Oo, Madatira? oo. Wala Kaninang, po kasi kaming mapagtanungan
Ang available Ah, lang, ikaw Brad Badong, kaya nagtanong ako sa'yo. yung Eh, dating IT ng AdSit. oo, siya yung gumawa ng unang website ng MCGI, ng Ang Dating Daan, yung mcgi.org. Ngayon meron Ah, sinabi yon, biruin mo brother, pinabigay sa amin ng buo yung mga sahod namin, yung mga kapatid dyan sa Middle East. Aside from that, pinag-loan pa kami. Noong nagkagipitan, nakulong, hindi makabayad yung mga kapatid na nag-loan nakulong. Ang sabi ba naman ni Resty Reyes sa amin umuwi na lang. Napakahirap maghanap ng mag-apply sa abroad mga kapatid. Tapos sisirain ninyo yung kinabukasan ng pamilya ng mga kapatid. Tapos ngayon, magagalit sila, sasabihan ninyong kampo ni Satanas, wala ba silang karapatang magalit? Ay ano ka, ang gagawin pa ng mga yan, mga hinayupak na yan, pagdating sa Pilipinas, ipanghihingi ng tulong kasi nakulong. Totoo O, yan. imbis na tulong ko nila, na sila yung gagastos dahil sila naman ang pinagkagastusan, ipanghihingi pa nila, gagawin pa nilang isang pain para sa mga kapatid na walang alam kung anong nangyari para ilabas sila sa kulungan. Para Yun, ay makapangolekta uli ng pera. Ganyan yung correct. nangyayari. Biro mo, sasabihin ni Resire sa sa Australia, mga kapatid, kawawa yung mga kapatid sa nakulong, kailangan natin mag-raise ng pondo. Sasabihin naman ni Resire sa Middle East, mga kapatid, may mga kapatid sa Australia, nagkaroon ng problema, kailangan natin silang tulungan. Ayan, pinagkakakitaan po kayo. Ikaw, si Ruby, magkakasama tayo sa Vietnam. Kaya Mm-mm. alam kong Yun lang. maayos kang kapatid kasi pagka nagkakaroon ng financial problem, isa ka sa mga kapatid na nilalapitan ng mga manggagawa. Bas buti na lang nga lang, hindi ako ganun kadelulu. I mean, I have to live ano, frugally. Tapos Mhm. kailangan ko rin balansehin. Kasi syempre ako lang nagwo-work. Mhm. Ganon. Parang hindi ko siya pwedeng itodo-todo ng bigay-bigay, ganyan. Kaya buti na lang hindi ako ganon. Ay na-balance ko pa rin kahit papano. Kung otherwise, di isa na ako ngayon sa Palaboy. Oo, isa ka na sa mga kapatid na walang naipundar. Oo, ang daming mga kapatid na sobrang yaman na dapat ngayon na hindi naman mayaman dahil gusto nilang, alam mo yun, i-flaunt sa social media. Mayaman kasi meron na silang napundar, wala silang utang, at their age, kailangan retirement period na sila. Kasi ang retirement ngayon hindi naman 60 kasi 60 namamatay na Dapat mga Yes. 40 pa lang nagre-retire ka na kasi ang diksi na lang ng buhay ngayon dahil sa kinakain din ng tao, sa stress ng paligid, ng trabaho, ng buhay. Mhm. Swerte ka pag umabot ka ng 70. Pero kaya nga, at this age, imagine, di ba, ako, ilang taon ako na, in 2002 ako naanib. Kung may mas matanda pa sa atin, hindi ba? Kumusta naman kaya sila ngayon? Tapos nandun pa sila. Ngayon, hindi Mhm. na sila makaalis kasi naging ano na sila, dependent. Yes. Tapos, meron pa silang yung alam mo ba yung Beauty and the Beast ganon? Yung Oo. Stockholm syndrome. Yung kung Mhm. sino yung umaalipin sa kanila, mahal na nila. Ganon. Yes. Meron na silang ganong pag-uugali na kahit inaalipin na sila, mahal sila nun. Mahal nila yun. Kasi Nagkaroon ako ng ganyang syndrome. Stockholm syndrome ang tawag doon. Yes, nagkaroon ako ng ganyang syndrome kaya sinasabihan ako nung kapatid ni Brad Josel si Mary Ann Oh, Malyari yung bautisadora. Bakit oh. sinisiksik mo yung sarili mo, pwede ka namang maging dapat sa Diyos kahit wala ka sa puder ng mga rason. Oh, Lagi akong pinagsasabihan nun. Alam mo yan, si Mary Ann Malyari. Ngayon, nag maniniwala ba kayo na nagsisinungaling ako? Alam nyo yan, ikaw mismo. Di ba kinalabit ka ni Dan Rason, kaya nandidiri ka sa tatay ni Daniel Rason? Pero mo nakipagkamay. Nung nakipagkamay, ginanyan kasi pagka ginanyan mo yung palad ng babae, nakipagkamay ka, hmm. yun, mali siya yun.